Black sling bag na merong lining sa loob ang pinagawa sa akin ng isang purchaser. For today's story, samahan niyo akong buuhin yung ganitong klaseng bag na ngayon ko rin lang talaga magagawa. Bago ko nga sinimulan niyan ay maaga pa lang gumising na kami ng aking mag-ama. Napagplanuhan nga kasi namin mag-asawa kagabi na mag-walking kaming tatlo ngayong umaga. Bihira din na nga namin gawin ang ganitong activity dahil pag dito nga sa Baguio nakaka-challenge talaga ang gumising ng maaga. Lalo na nga sa mga panahon na ito ay napakalamig talaga dito sa Baguio. Pero awan ng Diyos nga, ina-adapt na rin ang aming katawan ng klima dito. Eto nga yung isa sa purpose namin kung bakit kami nag-walking. Makikikape na rin kasi kami dito sa malapit na coffee shop sa amin. Dahil self-service naman dito, kaya ako na ngayon naghanda ng iinumin naming tatlo. Pagkatapos ngayon, nagpasalamat lang kami sa Panginoon at kumain na rin kami. Eto talaga yung gusto namin mag-asawa, yung nagkakape kami magkasama tapos ganitong view yung nakikita mo. Nakauwi na nga kami dito at ito namang si Bia ay gustong-gusto talaga magdilig kaya hinayaan ko na lang nga muna siya dyan. Mas mainam na nga pagbigyan dahil hindi naman nga ito nakakasama sa kanya. Nakakatuwa lang talagang pagmasdan dahil parang alam niya na rin nga talaga yung kanyang ginagawa. Pagkatapos ko nga samahan dyan si Bia, inupuan ko na rin nga ulit ito ang aking kinocrochet. Nasimulan ko na rin nga ito kagabi kaya ipagpapatuloy ko na lang nga ito ngayon. At kagaya nga sa mga nakaraan kong story, bigla na namang nagutom si Bia nung nakita niya na naman akong nagko-crochet. At habang ginagawa ko nga iyan, napansin ko nga na parang ang laki nga ito ang aking nagawa. Kaya nag-back to start talaga ako dyan. Kaya ngayon nga, ginamitan ko na rin yan ng measure tape para hindi na nga ako magkamali. Ito talaga yung nakaka-challenge kapag bago sa akin ang aking ginagawa dahil nga ang dami ko talagang try and error. Dahil ako na rin lang nga talaga yung gumagawa ng sarili kong pattern. Kaya pag unang beses ko nga gagawin, nagsuspend talaga ako ng mahabang time. Dahil pagkatapos nga niya, naisusulat ko pa din yung mga nagagawa kong pattern. Ito na nga yung aking nagawa sa pangalawang beses. Mas maliit na nga ito compare sa una kong nagawa. Dahan-dahan ko na rin lang ang tinatanggal iyan para nga hindi na magkabuhol-buhol yung yarn. Natuto na rin talaga ako sa mga dati kong pagkakamali. Pasensya na nga sa ingay ni Via dahil habang nag-voice over nga ako ay nagbabasa naman siya dito sa akin tabi. At dahil request din nga ni purchaser na lagyan ito ng lining, kaya bumili rin nga ako nitong telang pang lining. Sa point nga na ito ay natapos ko na rin i-crochet ang kabuuhan. Sinusukat ko naman nga itong magiging lining. Tinigil ko muna nga sa point na ito ang paggawa dahil hindi pala maganda yung sinulid ko dito. Pagkalipas na nga ito ng 2 araw at sa point nga na ito, ang focus ko ay ang pagtatahina ng lining. At dahil nanghihingi din nga ng feedback si Ma'am Shoy dito sa portable hand sewing machine na ito, sasabihin ko na rin nga kung ano masasabi ko dito. Sa totoo lang nagandahan talaga ako dito, pero nung una talaga ay nakakapanibago nga itong gamitin. Maganda siyang gamitin pantahe sa mga kortina, sa mga punit na damit, pero dito nga sa aking yarn ay hindi ko siya magagamit. Sinubukan ko nga yung gamitin sa aking yarn pero sa tingin ko nga ay masisira nga ito dahil nga sa mga ngipin-ngipin neto. Maganda naman at nagamit ko naman ito sa lining pero nung meron na ngang yarn ay minano-mano ko na lang ito ulit. At nung natahay ko na nga lahat ay ito na nga yung kanyang naging kinalabasan. At ito naman nga yung itsura ng nasa loob. First time ko lang talagang gawin yung ganito na merong lining. At nagustuhan ko rin naman talaga yung naging result neto. Pagkatapos nga nilabas ko na rin itong strap na aking binili para nga mailagay ko na rin yan dito. Gumawa nga lang ako ng 7 chains dyan at nilagay ko nga dyan sa bawat gilid. At nung nakabit ko na nga yung strap, ito na nga yung kanya naging kinalabasan. Pagkatapos nga nilagay ko na rin dyan itong mga dahon-dahon nga na aking crochet dahil nga naisip ko bigla na mahilig din nga pala si purchaser sa color green. At kinuhaan ko na rin ngayon ng video at larawan sa lahat nga ng sulok na pwede ko nga itong makuhaan. Sobrang thankful talaga ako sa Lord sa naging result nga nito ang aking ginawa. Balik kasya din nga dyan yung mga malalaki nating wallet, pati na rin nga yung ating mga cellphone. Muli, nagpapasalamat ako sa Diyos sa karunungan at kakayanan na kanyang binigay sa akin. Ako si Mama Care. Thank you for watching.